Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 68 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Pinulot ni Kim Dokja ang pugot na ulo ng kanyang kalaban at tinanong kung isa rin ba itong avatar. Inamin ng ulo na ganoon nga at kinumpirma na ang tunay nitong pagkatao ay si Han So-young. Tama ang hinala ni Dokja, si Han So-young nga ang misteryosong unang apostol na matagal nang nagtatago sa likod ng napakaraming avatar. Habang hawak ang nagsasalitang ulo sa isang kamay, inakusahan niya ito bilang taong nagpakalat ng text version ng nobela. Walang pag-aalinlangang umamin si Han So-young at sinabi pang siya mismo ang nagpakalat ng plagiarized na bersyon ng kwento. Iginiit naman ni Dokja na hindi plagiarized ang 3 Ways to Survive in a Ruined World, ngunit kinutya siya ni Han So-young at sinabing wala siyang karapatang tumanggi dahil hindi naman siya ang lumikha ng orihinal na setting ng kwento. Nauwi lamang sa pagtigil ang kanilang pagtatalo ng utusan ni Han So-young ang lahat ng naroon na patayin si Dokja. Gayunman, labis na nagulat ang mga tao sa nakitang nagsasalitang pugot na ulo, kaya walang sinumang agad kumilos. Kalmadong sinabi ni Dokja na magsisimula na ang tiklese na tinutukoy ni Han So-young. Ilang sandali pa'y sumiklab ang matinding liwanag habang ang tatlong singsing ng liwanag ay humiwa sa buong larangan ng digmaan. Bumuhos ang dugo at nagkawatak-watak ang mga katawan ng maraming tao, dahilan upang maghari ang matinding kaguluhan sa loob ng nakatagong piitan. Sa gitna ng mga sigawan, isang napakalakas na itim na enerhiya ang bumalot sa paligid habang papalapit ang isang napakalaking palangkin. Agad na pinaatras ni Dokja sina Yo Sang-ah at Lee Gilyaong nang maramdaman ang panganib. Mula sa loob ng palangkin ay narinig ang malamig na utos na umatras. Kasabay nito, walang awang nilimas ng mga lumulutang na singsing ng liwanag ang buong larangan. Pinapatay ang 12 ng tao sa isang iglap. Dahil sa matinding takot, napilitang umatras ang mga miyembro ng Anti-Tyrant King Alliance habang nabalot ng katahimikan ang mga nakaligtas. Maya-maya ay lumabas mula sa palangkin ang may-ari nito, ang Tyrant King na si Jung Yaung-ho. Hawak niya ang Three-ring Loop, isang makapangyarihang nakatagong kagamitan na kayang magpalabas ng napakasiksik na magic power. Kinutya niya ang kahinaan ng mga hari ng kasalukuyang panahon. Ginamit ni Dokja ang character list upang suriin siya at nakita niyang napakataas ng kanyang mga stats dahil sa iba't ibang growth packages at sa suporta ng konstelasyong Great King Hyuncheon Hongdo Gyumon Wimu. Ang lakas ng kanyang sponsor ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Dahilan upang tutukan siya ng ilang dokaebi na handang pigilan siya kung lalabag siya sa batas ng plausibility. Ipinahayag ng Tyrant King na bagamat dati siyang isang malupit na pinuno, siya na ngayon ang lilikha ng panibagong kasaysayan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yeonsangun, ang pinakakilalang malupit na hari sa kasaysayan ng Joseon, bago niya pinakawalan ang napakalawak na magic power sa pamamagitan ng Three-ring Loop. Sa unang pag-atake pa lamang ng Tyrant King ay halos mabura ang buong larangan, ngunit hindi basta-basta bumagsak ang Anti-Tyrant King Alliance. Ang Maitreya King, Earth Dragon King, at iba pang makapangyarihang hari ay itinaas ang synchronization nila sa kani-kanilang mga constellation upang makalaban. Dahil dito, ang digmaan ay naging labanan hindi lamang ng mga incarnation, kundi pati na rin ng mga constellation na desperadong sumusuporta sa kanilang mga kinatawan. Habang pinagmamasdan ang laban, tinanong ni Dokja si Han So-young kung bakit hindi ito lumalaban. Napatawa lamang si Han So-young at sinabing alam niyang plano ni Dokja na hayaang mapagod muna ang mga hari bago agawin ang 4-yin demonic beheading sword. Gayunpaman, buong kumpiyansa niyang sinabi na mabibigo si Dokja dahil mas matagal niyang pinaghandaan ang araw na ito. Hindi na tinag si Dokja, samantalang paulit-ulit namang sinabi ni Han So-young na sa huli ay mananaig pa rin ang tiklise. Sa sandaling iyon, pinatigil ng Intermediate Dokaebi ang labanan upang ipahayag ang ikalawang qualification test para sa Absolute Throne. Ayon sa kanya, kinakailangang magkaroon ng kahit isang itim na bandila ang isang hari upang mapatunayan ang kanyang katapangan. Bukod dito, 5 lamang ang maaaring sumubok na agawin ang trono, kaya kailangan nilang alisin ang iba pang mga hari.
Nang ipakita ng sistema na 14 pa ang natitirang hari. 12 rito ay nasa loob mismo ng Hidden Dungeon, agad na naguluhan ang lahat. Napagtanto nilang may mga nakatagong hari pa pala sa kanilang hanay. Habang tinatawanan ito ng Tyrant King, biglang ipinagkanulo ni Han Soyaong si Dokja sa pamamagitan ng pagsigaw na isa siya sa mga nakatagong hari at may hawak siyang itim na bandila. Dahil dito, lahat ng mata ay sabay-sabay na napalingon kay Dokja. Dinurob ni Dokja ang nagsasalitang ulo ni Han Soyaong, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya maatake ng ibang hari, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ng iba't ibang hari ay biglang tumalikod sa sarili nilang mga pinuno. Isa-isang pinugutan ng ulo ng mga nakatagong avatar ang mga hari habang mabilis na kinukuha ang kanilang star jewels. Ipinasa-pasa ang mga hiyas hanggang sa mapunta ang lahat sa isang tao. Ipinaliwanag ni Han Soyaong na ito ang tunay na klise na matagal na niyang inihanda, pagkatapos ay lumitaw ang tunay na Han Soyaong. Isang magandang dalaga ang marahang lumapag sa mataas na bahagi ng gusali, dahilan upang magulat si Dokja nang matuklasang babae pala ang kilalang plagiarist. Habang nagsasama-sama ang 7 star jewels sa kanyang mga kamay, inihayag ng sistema na ang fake King Han Soyaong ay matagumpay na nakolekta ang lahat ng hiyas at ginagamit ang mga ito upang ipatawag ang maalamat na Foreign Demonic Beheading Sword. Lumitaw ang sandata sa kanyang harapan at siya ang naging bagong may-ari nito. Nag-alala si Yosang-a at tinanong si Dokja kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit nanatili siyang kalmado. Ipinaliwanag niyang bagamat isang grade item ang espada, naging tanyag lamang ito dahil sa tunay nitong may-ari at hindi dahil sa sarili nitong kapangyarihan. Kaagad na pinakawalan ni Han Soyaong ang kapangyarihan ng Foreign Demonic Beheading Sword, ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, hindi nito madaling napatay ang mga kalaban. Nagawa pa ring salagi ng natitirang mga hari ang kanyang mahika dahil mahina na ang kanyang magic power matapos gumamit ng napakaraming avatar at buhay pa rin ang pinakamalalakas na hari. Nagulat si Han Soyaong kung bakit napakahina ng espada at muli niya itong iwinasiwas. Napansin ng ibang hari ang kanyang kahinaan kaya sabay-sabay silang sumugod upang agawin ang maalamat na sandata. Napilitang umatras si Han Soyaong hanggang sa mapalapit siya kina Dokja. Tahimik lamang siyang pinanood ni Dokja at sinabing tuluyan nang bumagsak ang klise na pinaniniwalaan niya. Inalok pa niya itong tulungan, ngunit mariing tumanggi si Han Soyaong at ipinagpatuloy ang desperadong pakikipaglaban kahit halatang natatalo na siya. Habang lumalala ang kaguluhan, isa-isang bumababa ang bilang ng natitirang mga hari sa sistema. Mula 11 ay naging 10, pagkatapos ay 9 at agad na naging 8. Nabahala ang lahat dahil tila may isang hindi kilalang tao na pumapatay sa mga hari sa labas mismo ng kanilang paningin. Tanging ang Tyrant King lamang ang tumatawa, iniisip na mamamatay rin ang lahat sa huli. Ngunit bago pa niya muling magamit ang 3-ring loop, biglang gumuho ang kisam. Bumagsak mula rito ang isang napakalakas na bagyo ng magic power na tuluyang nagwasak sa kanyang katawan hanggang maging alikabok. Sa isang iglap ay namatay ang Tyrant King at bumaba ang bilang ng mga natitirang hari sa 7. Binalot ng katahimikan ang buong larangan habang nakatayo ang isang lalaki sa gitna ng pagkawasak. Walang makapaniwalang may taong kayang patayin ang Tyrant King sa isang atake lamang. Maging si Han Soyaong ay napaurong sa matinding takot. Napangiti si Dokja dahil naunawaan na niya ang katotohanan. Nakilala na niya ang halos lahat ng 7 kings ng Seoul, sina Han Dong-hoon, ang Hermit King of Shadows, Min Jae-won, ang King of Beauty, Cha Sang-kyung, ang Maitreya King, Gu Dae-sung, ang Earth Dragon King, at Jung Yaung-ho, ang Tyrant King. Maliban sa Neutral King, isa na lamang ang natitira. Sa katunayan, matagal na niya itong nakilala bago pa ang lahat ng iba. Isang galit na boses ang umalingaw-ngaw sa buong larangan habang tinatawag ang kanyang pangalan. Ngumiti si Dokja at kumaway sa papalapit na lalaki habang iminawagayway sa likuran nito ang isang malaking itim na bandila. Dumating na ang pinakamakapangyarihang hari sa buong Seoul, ang Supreme King, si Yoo Jong-hyuk, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat.
sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.